Epata, mabuksan ka. So bahagi rin ho na kung saan ay pinagaling ni Jesus ang nabanggit na tao ito na isang utal at isang bingi. Sa pagkatapos na ipuin ni Jesus ang kanyang tainga at ang kanyang bibig, mabuksan ka. Sabi nga ho natin noong Miyerkules, ay kabisahan din ng mahal na Birhen Lourdes. At ipinapahayag natin yung pagdaigdigan araw ng mga may sakit. Ipinapanalangin natin yung mga may sakit sa karangalan din ng mahal na Birhen Maria. So bahagi ho, na nawa po ay makita natin. So alam naman natin yung binanggit na sakit ay aling sabihin ay yung nakasarado ang mga tainga kaya walang marinig. At bagaman nabubuksan yung bunganga, ay hindi naman makapagsalita ng maayos. So ibig sabihin ay yung kanyang dila ay parang nakatago. Kaya yun ang sabi ni Jesus, Ephata, mabuksan ka. At bahagi rin ho na panyaya sa atin na nawa buksan ng Diyos ang mga maraming nakasarado, may mga nakasaradong pag-iisip. Kaya kuminsan na rin, nag-iisip naman tayo, pero ang tawag na natin, kung hindi man nakasarado, makitig. So, yun lang, yung ating panyaya din, magkaroon tayo ng malawak na pagkaunawa, maging bukas tayo, lalong-lalo na sa amin. Hindi lamang yung mga senses. Napakahalaga rin ho yung mga senses. Kuminsan nga ho, tayo itong mga senses natin, kuminsan ay nagiging bukas ang bagay na hindi mabuti, pero sarado sa Diyos. Lalong-lalo na ngayong panahon na ito. Marami tayong nakikita. At gusto natin kung minsan yung nakita, yung mga salita na namumutawi sa pagbibig. Kung minsan hindi makatiyos. Yung ating mga naririnig na hindi rin kalugod-lugod sa Diyos. Yung pagmumurahan. Kanina ho, ay may lumapit sa akin, humingi ng panalangin. Bakit daw? Nakakarinig siya ng kung ano-anong boses. So, kasi nirekomenda ko, sabi ko ay gawa raw ng exorcism. Pero yun, yun ang naririnig, nakakarinig raw siya ng mga, ay parang sabi nga paminsan, naluloko niya kasi wala namang naririnig yung iba, pero siya nakakarinig. Ano yung naririnig niya? Pagmumura. Masasamang mga salita. So, ibig sabihin, bukas ang kanyang senses sa mga bagay na hindi makatulog. So, maraming pa ho kung tuusin. Pero kung minsan, yung ating mga senses ay sarado sa Diyos. Bahagi ho. Kung minsan sabi nga ho natin, kung minsan nga ho mas nararamdaman pa natin yung masamang espiritu. At kung minsan ginagawa din natin pananakot. Pero kung minsan hindi natin nakikita yung alin mabubuting pagkilos ng Diyos sa gitna natin. So nawa, yun ang mabuksan. Maging bukas tayo. Ang tawag ng utusin niya din, nakatono, naka-tune up. Para kasi radyo.
Yung tayo parang radyo. So, ibig sabihin, anong signal ang natatanggap mo? Signal baga na hindi maka-Diyos, no? O baka yung signal na maka-Diyos. Kaya dapat makita natin, ano yung pinapapasok natin. Pinapapasok natin sa ating mga senses, mga mata, mga tainga, mga bibig, ano yung mga lumalabas sa atin, bahagi ho, sapagkat sabi nga ho natin, kung ano yung lumalabas sa bibig, yun ang laman ng dibdib, ay paano mahihilog yan? Ang kinakailangan ay linisin natin yung ating dibdib, para alin, lumabas yung mabubuti, kasi yun ang laman ng loob natin eh. Kaya kinakailangan linisin natin yung ating loob. At kinakailangan din maging maingat tayo sa mga bagay na pinapasok natin, sa ating mga senses, mga mata, mga tainga, bahagi yun na kung sa ating kaisipan, lawa ay nagiging, kung tawagin natin ay nagiging selective tayo, na ang makapasok dyan ay yung mga bagay na makados, yung mga bagay na nakahihilong, hindi yung mga bagay na nakakasugat, kasi bahagi yun, Kaya kumisan sabi nga ng iba, bakit naman puro drama ang pagkilos mo? Wala ka nang pinapanood, kundi puro drama. Kaya kahit na kumisan, maliit na bagay, dadramahan mo. Sa pagkakataon. Kumisan, dahil pa natin ng artista. So, kaya nga kumisan, maging maingat tayo. Kasi, yun ang palagi natin, Kaya po kumisan, yung bata, bakit nagmumura yung bata? Kasi yun ang kanyang na dun sa bukas eh. Wala siyang marinig kundi nagmumurahan. Kung hindi man yung kanyang nanay at tatay, yung kanyang kapitbahay. So, kaya kinakailangan ay mag-ingat din tayo. Kasi baka mamaya, diyan nakabukas yung ating mga kung tawagin nga natin yung ating mga senses sa mga bagay na hindi maka-Diyos. Pero nais ng Diyos natin, yung sinabi niyang mabuksan ka, ay maliwanag natin yung kanyang bibig at yung kanyang tainga para alin makadinig siya ng maayos, para tunay na makatugon siya sa kanyang gawain bilang isang mabuting tao, bilang isang mabuting Hudyo. Sa ipinahayag ko rito kasi Hudyo pa lamang ito. So, pero isang mabuting tao. Kaya bahagi rin na kung saan ay makita natin na ito rin, mag-ingat tayo saan natin binubuksan ang ating sarili, sa mga bagay ba na maka-Diyos o sa mga bagay na hindi maka-Diyos. Pero sigurado ho, yung bagay na maka-Diyos, magbibigay sa atin ng pagkihilom. Gagaling tayo sa anumang uri ng karamdaman at tayo ay ninanais ng may kapatihan ng nakaraang linggo. Anong sinabi niya dun sa pagkukunang pagbasa? Kapag ikaw ay tumutulong sa iyong kapwa, kapag nagpapakain ng mga nagugutom, yung mga ipinahayag ko sa unang pagbasa, yung mga nagpapatira sa mga walang matirhan, yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano sabi? Ihilom ang iyong mga sugat. Ihilom ang iyong mga sugat. Ang nais ng Diyos natin na tayo ay hihilumin. Bahagi o yun kasi
pagkakataon. Kuminsan no, kasi hindi yung lahat ng sugat ay masakit. Mayroon ng sugat na nakagagaling. Kaya nga mayroon tayong tinatawag ngayon na operasyon, binubuksan. Masakit na kayo mga-opera, pero pag kayo na-opera, para ikaw ay gumaling. May ilabas yung masamang loob na doon sa iyong sugat. Kasi kapag hindi yan nabuksan, mabubulok yan sa loob. Mamamatay ka doon. Kung hindi ka naman mamatay ka agad, pahirapan ka. Pahirapan ka. Kaya po kumisan yung iba, masabi nila, yung mga may sakit sa cancer, ano sabi mo nga nila kumisan? Wala silang sugat sa labas. Pero nararamdaman nila yung sakit. Nararamdaman nila yung sakit. May mga kapatid tayo, halimbawa na may breast cancer. May nararamdaman silang sakit doon. O anumang uri ng cancer. Wala silang sugat sa labas. Pero sa loob, masakit. Bahagi ay pagkakataon na kung saan. At isa daw, na nakikita natin na nagbibigay ng sugat sa mga kapatid natin na may cancer yung hindi marunong magpatawad. So, yung iba naman, sabi ng iba, sa physical sugar, yung pagkain ng cancer ay sugar. Pero spiritually, yung kalimitang nagpapakain sa sakit ng cancer ay yung hindi marunong magpatawad. Kaya, ayaw natin sapagkat gusto ng Diyos natin, tayo ay gumaling, mahilom yung ating mga sugat. At bahagi mabuksan tayo sa mga bagay na nagdudulot sa atin ng kanyang pagpapala. At higit sa lahat yung buhay na walang hanggan.